Ang tunay na pag-ibig ay parang pagtatanim ng tubo sa lupang tigang. Hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan mo ng tulo ng pawis, tibay ng sikmura, at pasensyang kasing haba ng mga pilapil. Sapagkat ang pusong nagmamahal ng tapat ay hindi natatakot masugatan sa matatalas na dahon. Makuha lang ang tamis ng nakatago sa loob ng bawat bias. Kung itatanong nyo sa akin kung anong amoy ng tadhana, sasabihin ko sa inyo, amoy sunog na dahon ng tubo at maasim-asim na pawis ni Kenneth. Ako si Michael, isang hamak na tagatala sa asyenda, tagabilang ng mga kargada at lihim na tagahanga ng pinakasutil ngunit pinakagwapong lalaking nakilala ko. Si Kenneth. Si Kenneth ang tipo ng lalaki na kahit puno ng uling ang muka galing sa sinunog na tubuhan, mukha pa ring model ng sabong panlaba. Ako naman, mukha akong biktima ng tubuhan sa tuwing sinusubukan kong tumulong sa paggapas. Michael, yung listahan mo baka matunaw na sa kakatitig mo sa akin. Wika ni Kenneth habang pasan-pasan ng isang bundle ng tubo. Nabulunan ako sa sarili kong laway. At ang sabi ko, kapal mo. Pinibilang ko lang kung ilang bias yung dala mo. Baka dinadaya mo yung timbang. Tumawa siya. Yung tawang abot hanggang mata na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Lumapit siya sa akin. Basa ng pawis ang suot niyang sando na halos bumabakat na yung bawat muscle sa dibdib niya. Sus, aminin mo na. Masyado kang nasisilaw sa kagupuhan ko. Para sa tanghaling tapat na to. Biro niya, sabay kindat. Kenneth, magtrabaho ka na nga lang. Ang dami mo pang daldal. Singhal ko, kahit ang totoo, nagwawala yung mga paru-paro sa tiyan ko. Nagsimula ang lahat sa isang insidente sa gitna ng tubuhan noong nakaraang linggo. Habang naglalakad ako bitbit ang mga papeles, biglang umulan ng malakas. Sa kamalasan, nadulas ako sa putikan. Akala ko didiretso yung mukha ko sa lupa eh. Pero may malalakas na braso na sumalo sa akin. Ingat pre, baka imbes na asukal lang magawa natin. Maging Michael Shake ka dyan sa putikan. Sabi niya noon habang nakangiti. Mula noon, hindi na ako tinigilan ng asaran niya. Pero sa likod ng bawat asaran, may mga sandaling nagkakatitigan kami ng matagal. Yung tipong mas malagkit pa sa arnibal. Alam kong may lihim itong tubuhan na to. Alam kong hindi lang ako yung nakakaramdam ng kuryente sa tuwing nagkakadikit ang aming mga balat. Pero sa baryo namin, ang pag-ibig na ganito ay parang patay na tubuhan. Mahirap palaguin, madaling sunugin. Hoy, Michael, tulala ka na naman. Mamaya pagkatapos ng shift, samahan mo ko sa dulo ng sapa. May papakita ako sa'yo. Wika niya sa akin. Kaya ito kinabahan ako. At ang sabi ko, ano yun? Baka kung anong kalokohan yan ha, Kenneth.
Basta isang sekreto na tayo lang ang makakaalam. Wika pa niya. Umalis siya habang kumakanta-kanta pa. Iniwan akong tuliro at nagtatanong, handa na ba akong buksan ang pintuan ng puso ko para sa isang lalaking kasing gulo ng mga dahon ng tubo pero kasing tamis ng asukal? Ang pag-ibig ay hindi parating mabulaklak. Minsan ito ay matulis, madumi at nakakapasok. Ngunit sa bawat hapdi ng sugat at dumi ng putik, doon masusubok kung ang isang damdamin ay hanggang ibabaw lamang o kung ito ay may lalim na kayang itawid hanggang sa kabilang buhay. Ang damdamin ay parang agos ng tubig sa sapa. Kahit pilitin mong harangan ng mga bato, gagawa at gagawa ito ng lamat upang makadaloy patungo sa dagat na kanyang destinasyon. Sapagkat ang pusong matagal nang nagkukubli ay parang bulkang nag-iipon ng init. Isang mitya lang handang sumabog at tunawin ang lahat ng pag-aalinlangan. Alas 5 ng hapon, ang langit ay kulay kahel na parang itlog na maalat at ang hangin ay amoy basang lupa. Kinakabahan ako habang naglalakad patungo sa dulo ng sapa. Iniisip ko, ano kaya yung sikretong sasabihin ni Kenneth? Baka naman sisingilin lang ako noon sa utang ko nung isang linggo sa kantin. Nadatnan ko siya ron, nakaupo sa malaking bato, nakatalikod sa akin, nakahubad. At pinagmamasdan niya ang agos ng tubig. Akala ko, di ka darating, Michael. Wika niya nang hindi lumilingon. Parang may radar ang likod niya. Siyempre, baka isipin mo takot ako sa iyo. Sagot ko habang dahan-dahang tumatabi sa kanya. Umupo ako, pero tiniyak kong may isang dangkal na distansya kami. Mahirap na, baka marinig niya yung tibok ng puso ko na parang tambol sa piyesta. Michael, tingnan mo yung tubig. Kahit anong dumi ng dinadaanan niyan sa itaas, pagdating dito, malinaw pa rin. Kasi hinuhugasan siya ng sarili niyang agos. Wika niya sa akin. Wow, kailan ka pa naging makata? Nakaluno ka ba ng aklat ni Balagtas habang nagagapas? Biro ko. Pero ang totoo, kinikilig ako sa lalim ng boses niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Wala yung pilyong ngiti. Wala yung pang-aasar. Seryoso ako, Michael. Pagod na ako magtago sa ilalim ng mga biro eh. Pagod na akong asarin ka dahil yun lang yung tanging paraan para mapansin mo ako nang hindi ako nahalata ng iba. Natigilan ako. Ano bang sinasabi mo? Wika ako. Lumapit siya sa akin. Yung isang dangkal na distansya, naging isang daliri na lang. At ang sabi niya,
Alam mo naman 'di ba, sa tuwing binibigyan kita ng extra na rasyon ng kanin, sa tuwing sinasalo ko yung trabaho mo para di ka mapagalitan ni boss, hindi yun dahil trip lang kita. Ginagawa ko yun kasi mahalaga ka sa akin. At eto, ang dila ko parang naging tubo, matigas, di makagalaw. Michael, alam kong mahirap. Alam kung malalaman nila sa hacienda, magtatawanan tayo eh. Pero dito sa tabi ng sapa na to, gusto ko malaman mo na ikaw yung one great love ko. Kahit mukha kang laging nalugi sa palengke, pagod ka sa trabaho, ikaw lang ang gustong makatabi ng isang Kenneth sa pagtanda. At bigla siyang kumuha ng isang pirasong tubo. Kinalas ang balat nito gamit ang kanyang mga kamay. Grabe, ang lakas talaga. At iniabot ang pinakamatamis na bahagi sa akin. Tikman mo. Mas matamis pa yan sa anumang pangako. Sabi niya. Kinuha ko ang tubo, pero hindi ang tubo ang tiningnan ko, kundi ang kanyang mga mata. Sa sandaling yun, ang takot ko ay parang asukal na natunaw sa kape. Pero syempre, dahil ako si Michael, hindi pwedeng walang hirit. Seryoso ka niyan? Baka bukas pagising ko, sabihin mo, prank lang. At eto tumawa siya ng mahina at bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit, magaspang dahil sa trabaho, pero iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa buong buhay ko. Sumpaman sa agos ng sapa, Michael. Sa'yo lang ako matatamisan. Ngunit sa gitna ng aming moment, biglang may kaluskos sa likuran ng mga matatayog na tubo. Isang anino ang mabilis na umalis. Kinabahan ako. May nakakita ba sa amin? Ang pag-ibig na pinagbabawal ay parang lihim na kuta. Masarap tirahan pero delikadong gumuho. Sapagkat ang bawat halik at hawak kamay na nakaw, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong ang tamis ay gawing mapait na lason. Simula nung gabing yon sa sapa, naging doble na yung kaba sa dibdib ko. Para akong laging hinahabol ng aswang tuwing maglalakad sa hacienda. Si Kenneth naman, parang walang pakialam. Kung pwede lang siyang mag-cartwheel sa tuwa habang may pasang tubo, ginawa na niya. Michael, ang lalim naman ang iniisip mo. Baka malunod ka na dyan. Wala pa tayo sa sapa. Biro ni Kenneth habang nilalagpasan ako bit-bit ang dalawang basket. Kenneth, hinaan mo yung boses mo. May nakakita sa atin nung isang gabi. Sigurado ako. Bulong ko habang kunwari nagsusulat sa clipboard ko. Sus, baka multo lang yun. Pati multo, kinikilig sa atin. Sagot niya, sabay kindat. Gusto ko siyang batukan, pero baka mahalikan ko lang siya. Kaya umuiwas na lang ako ng tingin. Pero ang hinala ko ay hindi biro. Pagdating ko sa kantin para bumili ng kape, biglang tumahimik ang mga asenderong nagkukwentuhan.
Sina Mang Isko at Mang Berting, mga veteranong manggagapas na kasing tigas ng bato ang pananaw sa buhay. Nagkatinginan. Um, Michael, balita namin madalas kayo ni Kenneth sa dulo ng sapa. Wika ni Mang Isko habang humihit-hit ng sigarilyo. Ano nung ginagawa nyo ron? Naghahanap ba kayo ng ginto? O nagtatanim ng kamatis? Wika pa niya. Nagtawa na ng ibang mga trabahador. Ramdam ko yung pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Tinitingnan lang po namin kung maayos yung daloy ng patubig. Alam niyo naman si Kenneth, masipag yun. Wika ko. Masipag nga. Pero balita namin, iba na yung kinikilingan ng puno ng tubo na yan. Ingat kayo, Michael. Ang hasyenda ay maliit lang. Ang pader dito may tenga. Ang mga dahon ng tubo may mga mata. Dagdag ni Mang Berting. At eto, lumabas ako ng kantin na nanginginig yung tuhod. Hindi ko alam kung babala ba yun o pananakot. Nang hapong yun, habang nag-i-inventory ako sa bodega, biglang pumasok si Kenneth. Isinara niya ang pinto at agad akong niyakap mula sa likod. Bitaw, Kenneth, baka may makakita sa atin. Suway ko, pero hindi ako pumiglas. Ang bango niya pa rin kahit amoy araw. Hayaan mo sila, Michael. Pagod na ako matakot. Bulong niya sa leeg ko. Alam mo ba, sabi ni nanay sa akin kagabi, ang asukal daw, kahit anong pait ng pinagdaanan sa gilingan, lumalabas pa ring matamis. Tayo din. Wika pa niya. Pero Kenneth, paano kung paalisin tayo rito? Paano kung itakwil ka ng pamilya mo? Tanong ko. Hinarap niya ako at hinawakan na magkabilang balikat ko. Di, magtatayo tayo ng sarili nating tubuhan. Michael, hindi mo kailangan mag-alala. Hanggat hawak ko yung kamay mo, kahit maging ampalaya ang buong mundo, ikaw pa rin yung asukal ko. Natawa ako sa kababawan niya at ang sabi ko, ang corny mo talaga. At ang sabi naman niya, corny pero mahal mo. Maglalapit na sana yung mga mukha namin para sa isang nakaw na sandali nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Don Ricardo, ang may-ari ng hasyenda, ay nakatayo roon, madilim ang muka at may hawak na baston. Anong kabalastugan to? Wika ng matanda. Ang lihim na pilit tinatago ay parang sigaw ng kumukulong asukal. Hindi mo makikita pero mararamdaman mo ang init at amoy na nanunuot sa bawat sulok. Ngayong nabuksan na ang pinto ng katotohanan, handa na ba silang harapin ang pait na kaakibat ng kanilang matamis na panunumpa? Ang kapangyarihan ay parang matalas na karit. Kaya nitong itumba ang pinakamataas na puno sa isang kumpas lamang. Ngunit ang pusong nagmamahal ng wagas ay parang ugat ng tubo. Habang lalong binabaon sa lupa at pilit na binubunot, lalong kumakapit at nananatiling buhay.
sa ilalim ng madilim na lupain. Kung kanina ay para akong asukal na nasa langit sa yakap ni Kenneth, ngayon ay para akong nahulog sa kumukulong kawa ng arnibal. Si Don Ricardo, nakilala sa pagiging strikto at konserbatibo, ay parang bulkang mayon na nakatayo sa harap namin. Michael, Kenneth, anong klaseng eksena to? Mahinahon ng boses ni Don pero bawat salita ay parang latigo. Bumitaw si Kenneth pero imbes na lumayo sa akin, lalo siyang tumayo sa harap ko. Parang pananggalang. Don Ricardo, wala pong kinalaman si Michael dito. Ako po yung nagpumilit. Tumahimik ka, Kenneth. Ang pamilya mo ay 3 henerasyon ang nagsisilbi sa asyendang ito. Ang tatay mo ay ang pinagkakatiwalaan kong kapatas. Ganito bang isusukli niyo sa akin? Ang dungisan, ang pangalan ng tubuhan ng San Jose sa ganitong uri ng kahalayan? Nasaktan ako sa salitang kahalayan. Gusto kong sumagot, gusto kong sabihin na ang pagmamahal ay hindi dumi. Pero yung dila ko ay tila naging tuyong dahon. Don Ricardo, hindi po namin intensyon na mambastos, nagtatrabaho po kami ng maayos. Wika ako habang nanginginig yung boses. Hindi lang trabaho ang binabayaran dito, Michael. Binabayaran ko rin ng kaayusan at moralidad ng aking mga tauhan. Wika ni Don. At ang sabi pa niya, ayoko ng ganitong lamat sa aking asyenda. Kenneth, dahil malaki ang utang na loob ko sa tatay mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Layuan mo ang lalaking ito at manatili ka sa trabaho. Michael, ikaw, ayoko nang makita ang anino mo rito simula bukas. Parang gumuho yung mundo ko. Sabi ng habe, sa kwento ng pag-ibig, laging may kontrabidang mayaman. At ang matapang na sagot ni Kenneth, hindi po ako alis at hindi rin siya lalayuan. Kenneth, ano ba? Pabulong kong suway sa kanya. Hinata ko ang sando niya. At ang sabi ko pa, mawawalan ka ng hanap buhay. At tumingin sa akin si Kenneth at sa gitna ng tensyon, nagawa pa niyang ngumiti ng pilyo. Michael, mas okay na yung mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng gana sa buhay dahil wala ka. Don Ricardo, kung tatanggalin niyo po si Michael, isama niyo na rin ako. At saka, sa totoo lang po, yung paboritong kape niyo, si Michael ang nagtitimpla nun kaya masarap. Pag umalis yan, magtsatsaga kayo sa kape na lasang lupa. At eto, nalaglag yung pangako sa gitna ng Judgment Day. Nagawa pa niyang i-promote yung kape ko. Namula sa galit si Don Ricardo. Sige, kung yan ang gusto nyo, lumayas kayo. Pero tandaan nyo, sa labas ng bakod na to, walang tatanggap sa inyong dalawa. Kaya ito, lumabas kami ng bodega na bit-bit ang kaunting gamit namin. Pinagtitinginan kami ng mga trabahador. May mga nanunukso,
May mga naawa at may mga umiiling. Oh, ano ng plano natin, Superman? Tanong ko kay Kenneth habang naglalakad kami palayo sa main gate. Bit-bit ang aking lumang bag. Plano? Simple lang. Sa ngayon, doon muna tayo sa kubo ko sa itaas ng burol at saka Michael. Huwag kang mag-alala. At ito, huminto siya at hinarap ako. Sabi pa niya, may nakatago kong ipon. Sapat para makabili tayo ng sarili nating kariton ng fishball sa bayan. Natawa ako ng malakas sa gitna ng luha. Fishball? Mula sa asyenda. Fishball na lang tayo? At least sa fishball kahit anong isawsaw mo, matamis, maasim, o maanghang, tayo yung may-ari ng sawsawan natin. Walang Don Ricardo na magdidikta. Ang paglisan ay hindi laging pagkatalo. Minsan ito yung unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Sapagkat ang pusong pinalayas sa pamilyar na tahanan ay makakahanap ng bagong masisilungan. Basta't ang pundasyon ay katapangang hindi kayang bayaran ng ginto o lupain. Sabi nila kapag daw mahal mo ang isang tao, kahit asin lang ang ulam, ayos na. Sa unang 3 araw namin sa maliit na kubo sa labas ng bayan, napatunayan kong sinungaling ang nagsabi nun. Masakit sa tiyan ang purong asin lalo na kung ang kasama mo ay si Kenneth na malakas kumain. Michael, yung kanin ba natin pang isang tao lang o pang isang langgam? Reklamo ni Kenneth habang tinitingnan ng maliit na kaldero. Kenneth, magpasalamat ka at may kanin pa tayo. Yung huling pera natin, ibinili mo ng pomada para sa buhok mo, 'di ba? Sabi ko sa iyo wag mo nang unahin yung kagwapuhan eh. Wika ko habang nagpapaypay ng uling. Kailangan kong maging presentable sa mga customer natin. Isipin mo, pag nakita nilang gwapo yung tindero ng fishball, bibili sila ng marami. Marketing strategy yun, Michael. Sabay pose na parang modelo sa harap ng aming munting kariton. Nakakatawa na nakakainis pero sa likod ng mga biro niya, alam kong pagod siya. Buong araw siyang nagtutulak ng kariton sa ilalim ng terik na araw. Habang ako naman ay tagatuhog at tagagawa ng special sauce na ipinagmamalaki ko. Isang hapon habang nakapwesto kami sa tapat ng palengke, may mga dating kasamahan kami sa asyenda na dumaan. Si Mang Berting. Oh, tingnan nyo nga naman, ang prinsipe ng tubuhan ngayon ay hari na ng kalsada. Pangungutya ni Mang Berting habang tumatawa. Ano, Kenneth? Masarap ba ang amoy ng usok kaysa sa amoy ng tubo? Nakita kong nagngingit-ngit ang mga bagang ni Kenneth. Humakbang siya pasulong pero hinawakan ko yung kamay niya sa ilalim ng kariton. Hayaan mo na sila. Bulong ko. Tumingin si Kenneth kay Mang Berting. Ngumiti ng malapad at nagsalita. Mang Berting, masarap ang amoy ng laya. Dito kahit pawisan ako, alam kong sa akin tong pawis na to. Hindi kay Don Ricardo. Gusto niyo ng fishball? Libre na. Basta ba, huwag kayong mabulunan sa inggit. At eto, umalis sila ng mga nakasimangot.
Pagtalikod nila, doon lang bumagsak ang balikat ni Kenneth. Michael, tawag niya sa akin habang nagliligpit kami ng tinda nung gabing yun. Ang tanging ilaw namin ay ang gasera sa ibabaw ng kariton. Bakit, Kenneth? Michael, nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin? Na iniwan mo yung komportableng buhay sa asyenda para lang mapagod dito sa bayan? Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko yung bimpo at pinunasan ng uling sa pisngi niya. Kenneth, sa asyenda, komportable nga yung katawan ko pero nakakulong naman yung puso ko. Dito kahit amoy isda tayo, kahit pagod tayo, nakakahinga ako. Kasama ka. Bigla niyang hinawakan ng bewang ko at binuhat ako ng bahagya. Seryoso? Kahit fishball lang yung date natin palagi? Kahit kwek-kwek pa yan, basta ikaw yung kasawsawan ko. Sagot ko habang tumatawa. Pero ang katahimikan ng gabi ay binasag ng may dumating na isang itim na sasakyan sa tapat ng kubo namin. Bumaba ang driver at lumapit sa amin. Pinapatawag kay ni Don Ricardo. May masamang nangyari sa asyenda. Ang nakaraan ay parang anhinong pilit humahabol. Gaano man kalayo ang inyong tinakbo sa muling pagbubukas ng pinto ng asyenda, muli bang matitikman ang tamis ng tagumpay? O tuluyan na itong malalason ng mapait na katotohanan ng obligasyon? Ang pag-ibig na dumadaan sa apoy ay siyang pinakamatibay na bakal. Hindi na ito kayang buwagin ng bagyo o tunawin ng panahon. Sapagkat sa huling yugto ng ating paglalakbay, hindi lang ang yaman o pangalan ang matitira, kundi ang alaala ng dalawang pusong naglakas loob na tumindig sa gitna ng matatalas na dahon ng tadhana. Bumalik kami sa hacienda, San Jose. Pero hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga taong may paninindigan. Ang asyenda na dati ay puno ng sigla, ngayon ay tila nagluluksa. Nasunog ang malaking bahagi ng taniman dahil sa isang aksidente sa gilingan. At si Don Ricardo ay naroon sa kanyang silid, lupaypay at tila tumanda ng 10 taon. Bakit niyo po kami pinatawag? Tanong ni Kenneth kahit matigas yung boses niya. Nakita ko yung lungkot sa kanyang mga mata matapos ang lahat. Dito na siya lumaki. Tumingin si Don sa amin. Wala na yung baston, wala na yung bagsik. Ang asyenda ay nalulunod na sa utang at pinsala. Ang mga tauhan ay nag-aalisan. Kenneth, Michael, kailangan may alam kung paano patakbuhin ang loob at labas ng lugar na to ng may puso. Wika ng Don. Pinaalis nyo nga kami noon dahil sa moralidad, di ba? Paalala ko, hindi para magmayabang kundi para itama ang mali. Nagkamali ako. Simpleng sagot ng matanda. Ang tunay na lamat sa asyenda ay hindi ang inyong pagmamahalan kundi yung aking katigasan ng ulo. Michael, Kenneth, sa inyo ko pinagkakatiwalang mamahala rito bilang mga manager. Gawin niyo yung gusto niyo, baguhin niyo yung dapat baguhin, ibalik niyo yung tamis ng tubuhang ito. At ito, nagkatinginan kami ni Kenneth.
Isang malaking pagkakataon pero bago kami sumagot, hinawakan ni Kenneth ang kamay ko sa harap mismo ni Don Ricardo. Tatanggapin namin to, wika ni Kenneth. Pero sa isang kondisyon, wala nang itatago. Walang lihim sa tubuhang ito. Magtatrabaho kami rito bilang magkatuwang sa buhay at ang sino mang hindi matanggap yun, malaya silang umalis. At eto, tumango si Don Ricardo sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng tapat. Makalipas ang isang taon, ang asyenda San Jose ay hindi lang kilala sa pinakamatamis na asukal sa probinsya. Kilala rin ito bilang lugar kung saan ang lahat ay pantay-pantay. Isang hapon habang nakatayo kami ni Kenneth sa burol kung saan tanaw ang buong tubuhan, inakbayan niya ako. "Oh, Michael, tingnan mo. Ang ganda ng view, no?" Sabi niya habang nilalanghap ang amoy ng bagong gapas na tubo. "Oo, ang ganda. Sinong mag-aakala na mula sa fishball, babalik tayo sa asyenda?" Biro ko. "Alam mo, Michael," seryoso niyang sabi, "ang pag-ibig pala ay parang pag-aani ng pag-aani. May panahon ng pagtatanim. Yun yung asaran natin. May panahon ng bagyo. Si Don Ricardo at yung fishball era. At may panahon ng pag-aani. Ngayon, inaani natin ng tamis." Wika ni Kenneth. "Kukurni mo pa rin, no?" Sabi ko, pero isinandal ko yung ulo ko sa balikat niya. Corny na kung corny pero tingnan mo. At ito, kinuha niyang isang maliit na kahon sa bulsa ng kanyang suot na maong. Sa loob nun ay isang singsing na gawa sa tanso. May disenyong parang dahon ng tubo. "Michael, hindi ito ginto pero gaya ng tubo. Habang tumatagal, lalong tumatamis. Pakasalan mo ako. Yung tayo lang. Kahit sa harap lang ng sapa." Hindi na ako nakasagot agad dahil sa iyak at tawa. Pero sapat na ang isang mahigpit na yakap at isang matamis na oo para selyuhan ang aming tadhana. Ang lihim ng tubuhan ay hindi na lihim. Ito na yung aming katotohanan. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng mga salita, kundi sa pait na kayang tiisin upang manatili sa tabi ng isa't isa. Ang kwento ni Kenneth at Michael ay patunay na sa gitna ng libu-libong puno ng tubo, may isang pag-ibig na kailanman ay hindi mapapanis, hindi matutuyo, at habang buhay na magsisilbing asukal sa mapait na mundo. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.